Shout out guys, ngayon nandito na naman tayo sa ating mahiwagang kusina. Pero sa ngayon, sa punto ito hindi tayo magluluto. Nandito lang tayo dahil sisimula na tayong magtanim, mag-propagate ng buto. Ituturo ko sa inyo, sishare ko rin sa inyo ang aking nalalaman, ang technique kung paano magpatubo ng buto na mabilis. So kaya dito nakaprepare, bakit may nakaprepare na tasa, bakit nang ininit na tubig, yung mainit na tubig, dahil gagamitin yan dito natin sa mga buto. So bago yan guys, itong natutunan kong ito ay itinuro din ito sa akin sa isang magiting na agriculturist. Sa katunayan, siya po ay isang magiting, magaling na agriculturist sa Robina Farm, sa isang malaking farm sa Robina Farm sa Santa Maria, Bulacan. Siya ang nagturo sa akin ito kung sa technique nito kung paano gawin pagpatubo ng buto na mabilis. Mabilis siyang tumubo, hindi na kailangan pa ng maraming kasi kagaya ng palay, kagaya ng pagpapatubo ng mga kung anong mga binhi, binibilad muna natin, So binibilad muna natin dahil itong mga buto na ito, bagamat mga tuyo ito na-stuck na to, kumbaga bumalik ng moisture nito, kailangan siyang gisingin ulit. So, ito yung gagawin natin ngayon. So, ayan. So, ito na yun guys. Ito na yung mga buto natin. Ito yung ampalaya, ito yung sitaw, at ito yung okra. Ito muna ang unahin natin. Ngayon, lalagyan natin ng maligam-gam na tubig. Kasi ininit ko na ito kanina pa. So, maligam-gam na. Inisting ko na siya. Ayan. Tapos, ilalagay natin siya dyan. Ang ginamit natin ay tasa para hindi lumamig agad. Sobrang lamig ngayon. Maligam-gam po. Maligam-gam. Ayan. Maligam-gam siya. Hindi siya mainit, Ayan. Kung paano i-testing ang maligam-gam ng tubig, guys, ganito lang yan. Ganito lang yan. Maglagay ng tubig sa mangkok or anything na medyo maluwag-luwag. Ayan. Para ma-perfect mo ang ng ligam-gam, huwag natin basta ang kamay ang gagamitin kasi minsan yung kamay natin nararamdaman parang lamig na pero sa manipis na panit na balat, mainit pa yun. So ang gagawin natin, ang siko natin ang ating gagamitin, ididip natin yung siko natin ganyan. Ayan. Pagka yung init ay talagang mainit na mainit pa, hindi pa maligam-gam yun, kagaya nito. Parang malamig na siya. Pero pagka dito talaga, ininom mo yung siko mo, talagang maligam-gam siya. So, ayan. So, makikita nyo guys, yung buto, gaya nito, makikita nyo, yung buto, nakalutang siya, pero halos 90% yung sa buong ng buto, nakalubog. Ibig sabihin, magandang klase ang mga buto niyan. Dito naman sa sitaw, kasi itong sitaw kasi mabigat ito, nakalubog sa lahat. Ang indikasyon yan, pagka yung buto ay hindi maganda, may mga something na nakalutang. So, ibig sabihin yun, hindi magandang buto yan. Ito, 100% siya maganda. Nakalubog lahat. Kagaya nitong okra, magaan din yan. Kagaya nitong ampalaya. So, makikita nyo, yung mayroon siyang nakalutang na halos 50% lang yung nakalubog. Ibig sabihin yan, hindi magandang klaseng buto yan. Tatanggalin yan natin mamaya. Yun lang 90% ang nakalubog sa buto niya yung nakalutang siya, pero yung 90% ng katawan niya, ibig sabihin, pagka ito yung nakalubog, 90%, ganyan nakalubog yung 90%. So, nakalutang pa rin siya yung Pero pag yung nakalutang talaga, yung mga 90% yung nakalutang, hindi magandang hindi magandang buto, hindi tutubo. So, ayan. Anuhan natin siya ng mga hanggang sa medyo lumamig-lamig ng kaunti ang tubig. Ayan lang natin sa ganyan, kahit mga 30 minutes. Ito yun guys, yung yung ginawang seedlings. Yan. So, late ko na siya na kuhanan ng video dahil unang ginawa ko yung video, hindi ma-edit, hindi ma-upload. Kaya ngayon na lang. So, long araw na, meron ng ubo na iba. Yan. Yung iba nagje-germinate na. Yan yung sign niya. Mayroon parang molds. Kaya yung nag-molds na, ibig sabihin, sisimula na yung buto mabiyak. Ayan. Yung parang molds. Dito sa kabila. Ayan diba? Yung buto na yan. Successful siya guys.
100%. Yun ang sinasabi ko, 100% talaga tumutubo. Basta yung buto, ano nang mabuti sa tubig. Bakit kailangan ibabad sa maligam-gam na tubig yung yung buto? Ang technique na yan, talagang nangyayari po yan sa environment. Kung mapapansin nyo, yung mga buto, mga nagkakalat lang dyan sa paligid. Lalo na yung mga nandun, mga nahuhulog doon sa mga puno ng kahoy. Mostly yung mga buto ng kahoy. Di ba napapansin na bibihira lang yung tumutubo? No? Bihira lang yung tumutubo. Pero kung napapansin nyo doon sa mga puno ng mga niyog, mostly sa mga puno ng niyog, doon sa mga puno ng saging, meron doon yung mga buto na magtataka tayo, bakit mayroong buto dito na santol na wala namang santol dito sa paligid? Buto ng lansones, buto ng bayabas. No? Pero perfect yung kanyang pagkatubo. Nag-germinate talaga siya ng ibin. Halos lahat ng buto tumutubo. Dahil doon sa technique na yon. Bakit? Yun po ay kinakain ng hayop. Kinakain ng bat. Yung paniki. Tapos, dumaan siya dito sa bituka niya. Ahats yun. Naiinit. Higing mainit. So, perfect paglabas. Pagka umano siya, dahil na, kumbaga para siyang dumaan siya ng parang hagyang nagsisimula na siya ng maluto. Gising ang buto doon, yung kanyang mata ng buto mismo, nagising yun. Pagka siya, tutubo talaga siya maganda yan. Pero wag na lang natin pag-usapan yung mga nalulunok ng tao, kasi iba na usapan yan. Perfect na tumutubo yun, guys. Kaya, yun, nilalagay mo na sa mainit para magising yung kanyang yung buto na para pag inilagay mo sa lupa, dali na lang. Kumbaga, ilang na lang, tutubo na siya. Kung yung mga nakikita nyo sa puno ng santol, bihira kayong makikita ng mga makikita ng tumutubo doon na talagang yung maramihan. Tumpok-tumpok. Pero yung mga doon sa naiiwan ng mga hayop, nakakain ng hayop doon sa na inilalabas nila, talagang perfect yung pagkatubo. So, ganun ang proseso. Kaya natin ginawa ng gano'n. So, pagkatapos ng after few minutes, kung medyo lumamig na yung tubig, saka natin ililipat doon sa tray, yung lagayan ng seedlings. Hinanda na ako tray na may lupa. So, panoorin ng video guys hanggang dulo. Paanohan natin. Yung mga hindi pa marunong magtanim, yung walang technique, yung walang paraan, walang idea, gustong magtanim. So at least, meron akong mag-i-share sa inyo na konti. Sundan nyo lang kung ano yung technique na yan. Huwag natin isipin yung mga doon sa mga nagpaparma kasi mga magagaling technology yun, mga computerized na yung mga ginagapit. Dahil doon, basta mga high-tech yun sila. Itong atin, maliban sa kuha ko rin na idea sa iba, mayroon din kaming mga sariling technique, lalo na yung mga pagtatanim doon sa mga root crops. Doon sa mga root crops naman kasi walang buto yun. So may mga technique din doon guys kung yung naman ako lang sa lulo ko na yung human talaga, unang paggitib ng buwan, yung hanggang palaki siya ng palaki. Patak na yung human, doon ka simula ng pagtanim ng bawa kamote. At isang hanay lang, pusin mo lang bukas. Basta ngayong araw na ito kung kailan human, saka mo simulan. Ang nangyayari doon, kasi nga, ang buwan ay palaki ng palaki. So, mataas ang chance talaga ng tanim na mag-ugat. Yun lang ang pamay nila, pero may scientific siya na explanation, hindi lang natin kasi alam mo naman. Pero yun ay base sa inobserbahan ko yun mula nang maliit pa ako. Sinusubukan magtanim ng puting kahoy, yung wala sa direksyon lang. Marami talagang nailalaman doon sa na sinisimulan mo ng human. Yun lang, bakit samba lang din lang o kasi kumbaga parang pamahiin lang yun. Wala naman scientific na kuwan doon. Baka nga mayroon na, hindi lang natin nabasa o di man natin nakita. So, yun ang technique na alam ko. So, maraming salamat guys maraming salamat sa tuloy ninyong pagtitiwala sa mga content ko. So, maraming salamat po. Antabayanan ng susunod na video. Dahil ito po ay mahaba na video, sunod-sunod. Sabi ko nga, parang movie marathon, mayroong mga episode, may episode hanggang sa maani, hanggang sa matapos ang planting season. So maraming salamat. Bye-bye. Lalagay natin dito natin na ang pupunla natin ngayon ay ito. Yung ating sitsay na Pilipino.
No, una, magmi-mix muna tayo ng ng lupa. Lagay natin sa palanggana. Kalilimutan magsuot ng gloves. Mixan natin ng tubig. Haluin ng maigi. Lagay natin sa ating seed box. So, ayan guys. Yan na natin yung buto natin.